Maigsi lang ang patikim sa atin nung nakaraang 2 buwan. Wala na ang hanging amihan, kaya ubos na ang lamig. Sabi na nga ba too good to be true. Kaya ito, itabi nyo na yung jacket na nakita nyo sa ukay-ukay. Itago na ang scarf. Tanggalin na ang bonnet. Dahil, tol, mahirap nang ma-heat stroke. O kaya, himatayin sa putok. Mahirap mag-isip ng matino habang tumatagaktak ang pawis at basang-basa ang iyong kilikili. Mahirap mag-isip ng kapayapaan at pagkakaisa kapag iniihaw ka ng katanghalian sa gitna ng EDSA. Mainit din ang petsa ng Marso sa kasaysayan. Napatay si Julius Caesar noong March 15, 44 BC. Ito yung tinatawag nilang The Ides of March. Hindi nga lang to na headline masyado kasi noon wala pang abante tsaka tiktik. Ayon sa batikang historian si Yoyoy Villame, March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. Baka actually nainitan si Magellan kaya nag-beach pagkatapos mag-sail across the big ocean. Pero kung hindi si Lapu-Lapu ang nakadali sa kanya, malamang na heat stroke yun. March 22, 1869, pinanganak si Emilio Aguinaldo. March 23, 1901, kainitan ng Filipino-American War, nahuli si Aguinaldo ni Colonel Frederick Funston. Noong World War II, March 17, pinangako ni General Douglas MacArthur, I shall return. Sabay umisplit papuntang Australia. March 29 naman nabuo ang gerilang grupong Hukbalahap na pinamunuan ni Luis Taruk. Marso rin nangyari ang matinding banatan sa Maynila noong World War II. March 3, idineklara ni MacArthur na liberated na raw ang buong Pilipinas mula sa Hapon. Pero hindi sa mga Amerikano, 1945 yon. Ngayon, 2009 na. Hello, VFA pa rin. O nga pala, March 17, 1947 pala naratipika ang US Military Bases Agreement na nagtatagal ng 99 years. March 25, 1986, mga isang buwan matapos ang People Power 1, inabolish ni President Cory Aquino ang 1973 Constitution ni Marcos. Oops, sorry sa pagbanggit. Ayaw na nga pala ng mga presidente dyan na marinig ang people power. Pero alam mo, hindi lang gera o kasaysayan ang nangyayari tuwing Marso. Dahil din sa init, kung ano-anong kagaguhan ang naiisip ng mga politiko. Isipin mo, kailangan daw magdagdag ng 50 ang congressman dahil lumalaki daw ang populasyon ng Pilipinas. O baka naman kulang yung mga kasama sa biyahe ni GMA o yung dami ng mga congressman na nasa ringside tuwing may laban si Pacman. Ito pa ang isa. Buksan daw ang Bataan Nuclear Plant. Magandang plano rin siguro na ilipat sa may area ng batasang pambansa ang planta. Waste segregation, ika nga. Simula pa lang ng Marso, ano namang kalokohan kaya ang maiisip pa ng gobyernong ito? Dahil sa init, mukhang uunahin natin ang magpalamig sa mga mall at bumili ng bagong ice cream flavors na nilalako ni Ate Shawi. Mahirap mag-rally. Baka kang mangitim. Sayang lang yung iniinom mong glutathione. Si Presidente Gloria, alam mo, sa dami ng problema, magpalamig na lang kaya siya sa Amerika. Kung saan malamang, maisnab na naman siya ni Obama.